ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga kaibigan natin, ang mga kasama natin sa maraming bahagi ng buhay. Sila mga taong nagpapasaya sa atin at nagpapagaan ng mga pinagdadaanan natin. Ikaw kabarangay, gaano mo pinapahalagahan ang kaibigan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at isa po ako sa mga matagal nang taga-subaybay ng Barangay LS. Palagi po akong nakikinig sa mga kwento sa programa ninyo tuwing hapon at ngayon po ay napagdesisyonan ko na oras na siguro para ko naman ang magpadala ng sulat. Ako nga po pala si Will at aaminin ko po na wala po akong naging girlfriend since birth dahil introvert po ako at medyo torpe din at kabaliktaran ko naman ang best friend kong si Martin. Siguro kaya rin kami naging matalik na magkaibigan simula pa pagkabata dahil nga sabi nila ay opposites attract. Si Martin kasi ay puno ng kumpiyansa sa sarili at palakaibigan. Sa totoo lang ay may pagka-chickboy din siya at marami na rin siyang naging girlfriend. Pero kahit na ganun siya ay nagkakasundo pa rin kami. Isa pa sa mga napagkasunduan namin noon ay ang pumasok sa isang college at kumuha ng parehong kurso. Sa awa naman ng Diyos ay nagkatotoo yon. Pareho kaming nakapasa sa entrance exam ng university na pinasukan namin. At ang mas maganda pa, iisa lang din ang dorm na tinitirahan namin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang excitement na nararamdaman namin ni Martin noong lumipat kami sa dorm at noong unang araw ng klase namin. Pero ang mas tumatak talaga sa akin ay ang unang araw na sabay kaming nag-lunch sa cafeteria ng university. Dito bro. Mabuti na lang talaga nakabili tayo agad na makakain natin. Nako bro, sigurado akong masasanay din tayo sa ganitong siste. Oo, yun. Ayun oh, may bakanting upuan. Saan? Tara bilis. Baka mamaya maunahan pa tayo, dali na. Sa wakas, nakahanap na rin tayo ng mauupuan. Napakatalas talaga ng mata mo bro kahit kailan. Siyempre naman bro. Kaya nga nakakabingwit ako ng maraming chicks, di ba? No. Uy, mo nga lang yung boses mo. Baka mamaya marinig ka. Ano pa isipin nila sa'yo? Libasa, torpe ka eh. Uy, bira to. sor ka pa talaga. Kumain na tayo. Tara. Uy bro, Oh, bakit? tingnan mo yung chick na yun. Oh. Saan? Yun oh. Naghahanap yata ng mauupuan bro. Oo nga no. Miss? Naghahanap ka ba ng mauupuan? Uy, ano ka ba? Oo. Halika dito. Tumabi ka na sa amin ng best friend ko. Naku, nakakahiya naman. Okay lang ba talaga? Siyempre naman. Pasensya na kayo ah. Ang dami kasing tao ngayon eh. Wala na akong mahanap na ibang mauupuan. Wala yun. Nga pala. Ako si Martin, tapos ito naman yung best friend ko, si Will. Hi Martin, nice to meet you. Hi Will, ako naman si Aika. Hello. Uy, anong mo dyan, Will? May gusto ka bang itanong o sabihin dito kay Aika? Wala. Nga pala, miss. Anong course mo? Education. Kayo ba? Pareho kaming IT nitong best friend ko. Wow, ang galing nyo naman. Mag-best friends na nga, same course pa. Hindi lang yan. Maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa'yong pareho din kami ng dorm na tinutuluyan? Wow, napaka-friendship goals nyo naman. Mismo. Anyway, Aika, tama?
Kung ayos lang, pwede ba kitang i-add sa social media? Sa ganun, magkakaroon ako ng bagong kaibigan dito sa university. Yun lang ba? Siyempre naman. Nice. Ito nga pala yung cellphone. Pakitype na lang dyan yung account mo para ma-add kita kaagad. Sige. Akin na yung phone mo. Yan, eto. Ayos. Thank you Walang anuman. Aminin ko po na gandang-ganda talaga ako kay Aika noong sumabay siyang kumain sa amin. Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko noong una ko siyang makita. At pakiramdam ko ay yun na siguro ang tinatawag nilang love at first sight. Kaya naman natulala lang talaga ako at hindi agad nakapagsalita habang kinakausap na siya ni Martin. And speaking of Martin, syempre hindi nagpahuli ang best friend kong yon. Ang bilis niyang magpa-good shot kay Aika. Pero gano'n naman talaga siya kapag may nakikitang magandang babae. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya at pagkatapos naming kumain ay agad kong hinanap ang social media account ni Aika sa listahan ng friends ni Martin para ma-add ko rin siya. Dahil wala talaga akong lakas ng loob na kausapin siya ng diretsyo. Ganon kasi ako. Tahimik ako kapag kaharap ang tao. Pero kapag sa chat na ay doon ako nagiging madaldal. Kaya naman naglakas loob akong mag-message kay Aika at sa awa naman ng Diyos ay naging maganda ang takbo ng usapan namin. Pero may mga pagkakataon pa rin na napapaisip ako kung darating ba ang araw na magkakaroon ako ng lakas ng loob na ipagtapat at panindigan ang nararamdaman ko para kay Aika. O kung habang buhay na lang ba akong mananatiling torpe, papadudot. Ay, pambihira naman oh. Kakasimula pa lang ng semester pero mukhang babagsak na ako sa subject na to. Ang hirap, wala akong maintindihan. Ay, Will, bro. Total, ikaw tong matalino sa ating dalawa. Baka naman pwedeng tulungan mo ako dito. Psst. Uy. Will, nakikinig ka ba? Sorry. Ano ulit yun, bro? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang tulala ka dyan? Wala. Siguro, kulang lang ako sa tulog. Yan tayo eh. Ay, siya nga pala bro, bago ko makalimutan. May kikwento ako sa'yo. Ano yun? Natatandaan mo si Aika? Syempre naman. Bakit? Ano meron sa kanya? Ay, alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko kasi tingin ng karamihan sa akin chick boy eh. Tsaka hindi marunong magseryoso. Pero sa tingin ko, bro, tinamaan na yata ako. Huh? Bro, in love na ako kay Aika eh. Naghahanap na lang ako ng tamang tiyempo para ligawan siya kasi ayoko namang biglayin yung tao, di ba? Teka, sandali lang. Sigurado ka ba talagang in love ka kay Aika? Ha? Baka naman mamaya nagagandahan ka lang sa kanya kaya ka nagkakaganyan, ha? Ito naman oh, hindi nga. Sorry pero aminin na natin na marami ka nang nabudol ng mga babae, di ba bro? Kaya hindi mo rin ako masisisi kung ganito ako mag-isip. Ikaw, best friend ba talaga kita? Ha? Bakit parang nasamahan ng tingin mo sa akin? Loko ka? Anyway bro, payong kaibigan ko lang. Kung wala kang balak na seryosohin niyang si Aika, mas mabuti pa pabayaan mo na lang siya. Napaka-protective mo naman. Uy, tatay ka ba niya? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, mukha namang seryoso yung tao sa pag-aaral. I mean, maatim ba ng konsensya mo kapag hindi siya nakapagtapos ng dahil sa'yo? Ha? Pinagsasasabi mo dyan. Uy, okay ka lang ba? Anong nangyayari? Bakit parang wala ka sa sarili mo ngayon? I'm sorry bro, lalabas na muna ako. Hoy! Alam mo, ikaw ang labo mong kausap minsan. Saan ka naman pupunta ha? Papahangin lang. O siya, sige, basta. Tulungan mo na lang ako dito sa homework ko pagbalik mo ha. Tapos matulog ka na rin mamaya para hindi ka lutang. Pahinga mo na yan!
Sobrang nagulat talaga ako sa mga sinabi ni Martin kasi sa tagal ng pagkakaibigan namin, ngayon ko lamang naramdaman o narinig na nagseseryoso siya sa isang babae. Pero naisip ko rin na baka kapag may nakita o nakausap siyang ibang babae, agad ding mawawala ang nararamdaman niya para kay Aika. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ako sa pagchat-chat kay Aika at naglakas loob na rin po akong kausapin siya ng unti-unti tuwing nagkakasalubong kami sa university. Kasi gusto ko siyang makilala ng mas mabuti. At sa puntong yon ay masasabi ko na medyo naging matalik na magkaibigan na rin kami ni Aika. Pero may mga pagkakataon din na napapaisip ako kung nararamdaman din kaya ni Aika na hindi lang basta-basta pagkakaibigan ang tingin ko sa kanya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagkamali talaga ako noong inisip ko na makakalimutan ni Martin si Aika. Kasi habang lumilipas sa mga araw ay mas lalo kong nakikita na talagang seryoso siya sa kanya. Sa puntong yon ay pakiramdam ko ay parang kalaban ko na ang best friend ko sa iisang babae. Sobrang kinakabahan ako tuwing nakikita ko si Martin na palaging nagchat-chat kay Aika habang tumatawa at napapangiti at hindi ko rin maiwasang makaramdam ng kaunting selos. Pero kahit na gano'n ay hindi yun naging sapat para tigilan ko ang pakikipag-usap at pagpuporma kay Aika. Kaya isang araw noong nakita ko siya na kumakaing mag-isa sa cafeteria ay minabuti ko na lapitan siya kaagad, Papa Dudut. Hi, Aika. Uy, Will! Mag-isa ka lang ba dito? Oo. Bakit? Pwede ba akong umupo? Ikaw naman para kang others. Syempre naman. Upo ka dyan. Thank you. Nga pala, parang himala yata na hindi kayo magkasama ni Martin ngayon. Wala atang balak mag-lunch yun ngayon kasi mukhang abala sa homework niya. Ganun ba? Oo. Yun ang sabi niya sa akin kanina eh. Aika! Uy, ayun na paling best friend mo. Nakahabol pa. Martin! Halika! Sabayan mo na kami dito ni Will. Bro, di ba sabi mo sa akin kanina hindi ka magla-lunch kasi may tatapusin ka pang homework? Bakit? Bawal na ba akong kumain dito? Ha? Ano? Hindi naman sa ganun, bro. Mabuti naman. Usog ka nga bro, paupo ako. Sige. Uy, Ay, ayos ka lang? Anong nangyari sa'yo? Ayos lang ako. Medyo nabulunan lang. Patay. Bakit? Anong problema? Mukhang naiwan ko pa yata yung tumbler ko sa classroom. Sandali lang bibili lang ako ng maiinom. Aika, wag na. May bottle juice ako dito. Hindi ko pa to nabubuksan, sa'yo na lang. Seryoso ka ba bro? Nakita mo na nga nabubulunan yung tao eh. Bakit? Ano bang problema sa bottle juice? Masyadong matamis yan. Baka mamaya mas lalo lang lumala eh. Aika, hintayin mo lang ako dito ha. Babalik din ako kagad. Uy, saan ka pupunta? Bibilan lang kita ng tubig. At noong araw na yon ay mukhang naramdaman na rin ni Martin na unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Aika. Kaya ganon na lamang ang pagsusungit niya sa akin. Talagang best friend ko si Martin kasi kilala niya ako ng sobra. Alam niya ang bawat kilos ko at ramdam niya na in love na ako kay Aika. Habang si Aika naman ay mukhang wala pang kamalay-malay. Sa puntong yon ay nagkaroon na ng kaunting tensyon sa pagitan namin ni Martin. Nagkaroon na kami ng ilangan sa dorm at parang unti-unti nang nawawala yung dating closeness namin bilang best friends.
Hindi na siya masyadong umiimik sa akin at ganon din ako sa kanya. Dito na nga nagsimula yung konting samaan ng loob namin. Pero sa mga panahong yon ay wala na akong ibang iniisip kundi si Aika Papadudot. Dahil dito ay napagtanto ko na mas mabuti nang ituon ko ang atensyon ko sa pagpapakita ng nararamdaman ko kay Aika. Sinimulan ko sa maliit na bagay tulad ng pagbibigay ng simpleng regalo. Kaya noong nagkasalubong kami ni Aika Papadudot, agad kong binigay sa kanyang regalo ko. Isang cute na keychain at masayang masaya siyang nagpasalamat sa akin. Galing mo, bilib din naman ako sa'yo. Talagang nakuha mo pambigyan ng keychain si Aika ha? Nahiya ka pa. Sana dinagdagan mo na rin ng bulaklak. Nakita mo yun? Ikaw magkaaminan nga tayo, Will. May gusto ka ba kay Aika ha? Paano ko sabihin ko sa iyong oo? Teka, sandali nga lang. Bakit mo ba ako kinakausap? Kasi trinaydor mo ako, bro. Habang kinikwento ko sa'yo kung gaano ko kagusto si Aika, hindi ko namamalayan na nag-iisip ka na pala ng paraan kung paano mo siya makukuha. Uy, teka, sandali lang. Magdaan-dahan ka nga sa mga sinasabi mo sa akin. Kung makapagsalita ka, akala mo naman pagmamayari mo yung tao. Will, simulat sa pool, alam mo namang may gusto ko kay Aika, di ba? Pero hindi ka pa rin nagpatinag, pinormahan mo pa rin siya. Alam mo, mas may intindihan ko pa kung ibang lalaki yung poporma kay Aika eh. Pero hindi, kasi sarili kong kaibigan, tinatraidor ako. Bro, aminin na natin na minsan wala kang sineseryosong babae. Kaya hindi mo ako masisisi kung hirap akong paniwalaan ka. Aangas mo ah! O bakit? Hindi ba totoo? Sa dinami-dami ng babaeng pinaikot at binola mo, hindi malabong gawin mo rin kay Aika yung mga pinaggagawa mo noon. Ang galing mo rin naman, ang galing mo! Tinuring pa naman kitang best friend. Pero ikaw lang din naman tong unang huhusga sa akin. Ang lala mo, bro! At kung talagang best friend kita, magpaparaya ka. Kasi alam mo na ngayon lang ako nagkagusto ng ganito katindi sa isang babae. Kung tutusin nga, ang dami mo ng pinagdaanan na girlfriend. Kaya kung talagang kaibigan kita, bakit hirap na hirap kang suportahan ako sa gusto kong mangyari, ha? Hoy, ano bang alam mo sa panliligaw? Sa'yo na rin ang galing na ni minsan hindi ka nagkaroon ng girlfriend eh. Ni hindi ka nga makapagsalita ng maayos sa harap ng babae. Noon yun, pero hindi na ngayon. Ah, talaga? Natatandaan mo pa yung sinabi mo kay Aika nung una mo siyang nakita? Ano nga ulit yun? Ganito yun eh. Bro, para kang tanga. Nakakalalaki ka na! Ano, mananap pa ka? Oo! Sige, gawin mo! Huwag mo akong pilitin! Sige, tuloy mo! Ha? Pero walang sisihan kapag pinadugo ko na yung uso mo. Yabang-yabang mo! Kung tingin mo ako pa rin yung dating Will na lalampalampa at hirap makipag-usap sa tao, pues nagkakamali ka. Kasi simula ngayon, lalabanan na kita! Ayos ah. Kung sirain ko kaya yung salamin mo para mabawas-bawasan naman yung yabang mo. Sige, subukan mo! Nang makita mo ang hinahanap mo! Agad na naudlot yung away namin ni Martin noong may nakakita sa amin na professor at binigyan kami ng verbal warning. Katulad ng dati ay hindi pa rin kami nagpansinan. At aaminin ko na tuluyan nang sumama ang loob ko kay Martin. Hindi ko na nakikita sa kanya yung dati kong best friend na kasama ko sa saya at pangarap. Pagkatapos din ng insidenteng yon ay mas lalo akong naging determinado na makuha si Aika at ipamukha kay Martin na hindi na ako yung dating torpe at lalampa-lampa niyang kaibigan. Nakakalungkot isipin pero dumating na sa puntong tuluyan ng nasira ang pagkakaibigan namin ni Martin. Yung dating kaibigan ko na kasama ko sa mga pangarap at saya. Ngayon ay isa na lamang sa mga taong ayokong makasama sa isang kwarto. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pagkatapos ng ilang linggo ay napagtanto ko na kung gusto kong makuha ang matamis na oo ni Aika ay hindi na ako pwedeng magpaligoy-ligoy pa. Kaya naman isang gabi ay nag-chat ako sa kanya at diretsahang inamin
ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Nag-reply si Aika at sinabi niya na gusto raw niya itong pag-usapan ng personal. Nang mga panahong yon ay aminado akong sobrang kinakabahan ako. Kasi pakiramdam ko ay nabigla siya sa pag-amin ko. Kaya naman napagdesisyonan kong bigyan muna siya ng ilang araw para makapag-isip bago kami magkita at pag-usapan ng mga bagay-bagay. At isang araw habang paulit-ulit kong binabakread ang mga messages namin ni Aika, aksidenteng tumama sa gilid ng kama ko yung daliri ko sa paa. Oh, yan na pala mo, tatanga-tanga ka eh. Alam mo ikaw, pwede ba tumahimik ka na lang kung wala kang magandang sasabihin? Perwisyo ka eh. Ayos ah. Ikaw na nga tong namimilipit sa sakit, ikaw pa tong nagsusungit. O yan, kunin mo. Ano yan? Akala ko ba matalino ka? Ice pack yan. Ilagay mo dyan sa paa mo para tumigil ka na sa kakaaray mo. Nakakabulahaw ka ni. Aray. Ay. O ano, okay ka na? Oo. Mabuti naman kung ganun. Akala ko hindi ka natitigil sa kakangaw-ngaw mo eh. Teka, sandali nga lang. Bakit mo ba ako tinutulungan? Simple lang. Kasi kailangan mo ng tulong eh. Huwag na nga tayong maglokohan, Martin. Sa tinagal-tagal natin na naging magkaibigan, alam na alam ko na yung mukhang yan eh. At alam ko may gusto kang sabihin sa akin, kaya sige na. Magsalita ka na para matapos na to. Ay, talagang inintay mo pa talaga na masaktan ako bago ka magsalita. O sige, paprangkahin na kita. Hindi ko na itutuloy yung bahala ko na ligawan si Aika. Kung titigilan mo na rin yung panliligaw mo sa kanya. Nagpapatawa ka ba? Seryoso ako, Will. Nag-iba yata ang ihip ng hangin ngayon ah. Ba't bigla kang bumait, ha? Siguro may masama kang binabalak, no? No? Oo, aaminin ko na nasaktan ako nung naramdaman kong pinopormahan mo si Aika, pero ang totoo niyan, habang tumatagal napagtanto ko rin na mas nasasaktan ako dito sa nangyayari sa atin eh. Ang tagal din nating naging magkaibigan, Will. Hindi ka man lang ba nanghihinayang dun? Alam mo, hindi na naman sana humantong sa ganito yung pagkakaibigan natin kung mas nilawakan mo lang sana yung pangunawa mo. Ano ibig mo sabihin? Alam mo mismo na ngayon lang ako na in love ng ganito katindi. At mas matutuwa ako kung may best friend akong sumusuporta sa akin. Pero sa halip na matuwa ka para sa akin, ikaw pa tong pinakaunang pinagsalitaan ako ng masama. Ang dami mo ng pinagdaan ng love life, Martin. Kaya bakit hirap na hirap ka na pagbigyan ako? Ang damot-damot mo. Kaya hindi mo ako masisisi kung hanggang ngayon masama pa rin yung loob ko sa'yo. Eh di ganun-ganun na lang yon. Hanggang ngayon magmamatigas ka pa rin. Talaga bang mas paiiralin mo pa yung pride mo kaysa sa pagkakaibigan natin? Ang labo mo rin eh. Kung handa ka naman palang pakawalan si Aika, ba't hirap na hirap ka pa rin ipaubaya siya sa akin, ha? Nasasaktan lang ako kasi sa mga sinasabi mo ngayon. Mukhang mas pipiliin mong masira yung pagkakaibigan natin. Makuha mo lang si Aika. Sa puntong to, mas nararamdaman ko lang na parang walang halaga sa'yo yung pagiging magkaibigan natin. Ang layo-layo na nang narating ko, Martin. Hindi na ako yung dating Will na mahiyain at hirap magsalita. Sa katunayan, inamin ko na kay Aika yung totoong nararamdaman ko para sa kanya. Kaya hindi mo ako masisisi kung mas pinapahalagan ko yung kung ano man ang namamagitan sa amin ni Aika ngayon. Loko ka pala eh. Diyan ka na nga. Sana hinayaan na lang kitang mamilipit sa sakit. Pagkatapos ng usapan namin ni Martin, ay lalo lang kaming nagkalabuan at mas tumindi ang ilangan sa pagitan namin. Pero inisip ko na lamang na balang araw ay makaka-move on din ako sa mga nangyari sa pagkakaibigan namin.
Lalo na kung aaminin na rin ni Aika na may nararamdaman siya para sa akin. Kaya napagdesisyonan kong tawagan si Aika para makipagkita sa kanya at mapag-usapan na namin ng maayos ang lahat. Pero habang papalapit ako sa lugar kung saan kami magkikita, laking gulat ko, Papa Dudut, nang makita ko na may isang lalaki na nagbibigay kay Aika ng bulaklak. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Parang gusto ko na lang lamunin ako ng lupa sa sobrang hiya at pagkagulat. Pagkaalis ng lalaki ay agad kong nilapitan at kinausap si Aika dahil gusto kong malinawan sa mga nakita ko. Will, ang totoo niyan, sobrang na-appreciate ko yung confession mo na may gusto ka sa akin. Actually, isang malaking compliment yun for me. Kaya, salamat talaga. Kaso lang, may nanliligaw na kasi sa akin eh. Naghahanap lang talaga ako ng tamang pagkakataon para sabihin sa'yo ang lahat kasi ayokong masaktan ka. Kaso, naunahan mo na ako nung makita mo yung nanliligaw sa akin eh. So, ibig sabihin ba nito wala nang pag-asa na maging tayo? Hindi naman sa ganun, Will. Maniwala ka sa akin. Mabait ka, matalino ka. Sigurado akong napakaswerte ng magiging girlfriend mo sa'yo. Salamat pero aaminin ko, medyo may kirot pa rin eh. Ikaw naman kasi, kung sinabi mo sana ng mas maaga sa akin yung nararamdaman mo para sa akin, di sana, mas maaga ko ring nasabi sa'yo yung tungkol sa sitwasyon ko. Paminsan-minsan kasi, hindi ko masabi kung nanliligaw sa akin yung tao or sadyang friendly lang talaga sila. Pasensya ka na. Noon pa man kasi torpe na ako. Pero alam mo, kahit hindi man ito yung inaasahan kong outcome, sobrang laki pa rin ang naitulong mo sa akin. Ha? Oo. Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Kasi simula nung nagtangka akong manligaw sa'yo, nawala na yung dating ako na halos hirap magsalita tsaka sobrang nervyoso. Kaya thank you. Kasi kahit papano nagkaroon ako ng character development. Ano ka ba naman, Will? Kung may dapat ka mang pasalamatan, yun na yung sarili mo. Hindi ko deserve ang credit kasi ikaw lahat yun eh. Anyway, proud ako sa'yo. Pansin ko nga na ang laki na ng pinagbago mo eh. Salamat. Tama. Mas lalo nang kumapal yung mukha ko ngayon. Sira ka. Aika, Ano yun? kahit may nanliligaw na sa'yo't lahat-lahat, sana maging matalik pa rin tayo na magkaibigan ha, tulad ng dati. Siyempre naman. Hinding-hindi ko makakalimutan yung lalaking nagtangkang bigyan ako ng juice nung nabulunan ako. At noong araw na yon ay nagkaroon na rin kami ng closure ni Aika. Hindi man kami nauwi sa pagiging magkasintahan, masaya pa rin ako dahil kahit papaano ay nagkaroon ako ng isang napakabait na kaibigan. Base rin po sa naging usapan namin ay mukhang wala siyang kaalam-alam na may gusto sa kanya si Martin. Pero hindi na ako nagsalita tungkol doon dahil pakiramdam ko ay wala akong kay o karapatan na manghimasok. Si Martin lang ang may karapatan na magsabi kay Aika kung ano man ang nararamdaman niya. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay hindi pa rin kami nagkakausap ni Martin. Pero bala ko na siyang kausapin at bala kong makipag-ayos sa susunod na linggo. Naghahanap lamang ako ng tamang tiyempo at siguro kapag hindi na kami gaanong abala sa mga gawain sa school. At makakaasa po kayo na susulat muli ako sa inyo kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa takbo ng buhay namin. Lalo na sa pagkakaibigan namin ni Martin.
Siguro ang maipapayo ko lamang sa mga nakikinig na may matalik na kaibigan na huwag sana ninyong i-take for granted ang inyong mga best friend. Mahirap silang palitan at bihira lamang makakahanap tayo ng taong handang umintindi at sumuporta sa inyo sa hirap man o sa saya. Maraming salamat din po sa pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang kwento ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Will. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.